Bilang isang tao, ano sa iyong Panginoon ang karapatang pantao? Sa tingin mo ba, ang karapatang pantao ay para sa lahat? Sa tingin mo ba, may mga sitwasyon na kailangan limitahan ang isang karapatan? Ano ang pagkakaiba ng sex at gender? Tayo sa bayan ng Santa Maria, Bulacan, kung saan matatagpuan ang paaralan ng Sacred Heart Academy. Sa ulat na ito, alamin natin kung paano nauunawaan ng mga kabataan ang karapatang pantako. So, what is your name? Ako po si Rachel at Tasha, 18 years old. Okay, maaari kakamutan sa'yo. Natin natin po. Okay. Bilang isang kabataan, ano sa iyong paningin ang karapatang tao? Para sa akin po, ang karapatang pantao ay ito yung kailangan natin para magkaroon tayo ng kalayaan. Magkaroon tayo ng kalayaan ng kung saan natin gusto pumunta at magkaroon din tayo ng kalayaan kung ano yung gusto natin makuha. So, maaaring ko bang lawakan ang iyong sagot upang ito ay mas maintindihan ng ating mga manonood? Ang karapatang pantao po ay yun yung mga kailangan natin. Bilang isang tao, kailangan may karapatan tayo. So, do you mean na ang karapatan ay para sa lahat? Yes. Yes, okay, Rich. Maraming salamat. Thank you po. Ang karapatang pantao ay may mga prinsipyo na sisiguradong ito ay para sa lahat. So, ayan. Ano yung pangalan? Ako po si Sergeant Flores, 17 years old. Okay, bakit ako mag-dance? Okay. Sa tingin mo ba, ang karapatang pantao ay para sa lahat? Bakit? Again, sa tingin mo ba, ang karapatang pantao ay para sa lahat? Bakit? Kasi ang ba't ng tao ko, patuloy yung babasa sa atin ko, ang respeto ko. Okay. Paano mo iginagalang ang karapatan ng ibang tao sa paaralan? Paano mo iginagalang ang karapatan ng ibang tao sa paaralan? Ginagalang ko ng mga guro. Ginagalang ko siya dahil yung isa. Ginagalang ko yung karapat nila kung may gagawin ko siya. Ginagawa. So, sinusunod mo yung mga guro mo kasi may karapatan silang utusan ka o meron silang karapatan pag-open ka ng mga schoolworks. So, ginagawa mo naman ba yung part mo as a student na gano'n? Sinusunod mo. Okay, alright. Thank you so much, Saijel. Ang pagkakataon na may limitasyon ang ilang karapatan para sa kaayusan ng komunidad. So, ano yung pangalan? Ako si Dexter Chong Antonio. How old are you? I'm 17 years old. Okay, pwede pa kumagbanyo sa'yo. Sige po. Okay. Sa tingin mo ba, may mga sitwasyon na kailangan limitahan na ang isang karapatan? Well, ang karapatan po natin is paano pa tayo mag-identify as parang human. Meron tayong rights at yung rights na yun po is very important to what's like to live po. So, when nalimit mo yung rights po natin, ma-feel ko tayo na trapped at hindi natin ma-express yung sarili po natin. Kasi yung rights po namin is what allows us to be human. It allows us how to act and express ourselves. So, if there was a situation, I couldn't imagine that there would be a situation where our rights would be limited. Okay. May halimbawa ka bang naisip na sa paaralan nangyayari? Well, naisip lang po sa yun po ay yung uniform po. Na-understand ko po para maging representative at formal mo. Kaso, sa freedom of self-expression, masyado nawawala yung sa uniform. Sure, pwede ko kayo mag-act at
maging kanon gusto niyo po. Kaso sa closing niyo po is mostly magpapakita sa tao. Paano niyo po i-express mo sa sarili po? So, parang ang pinapoint ko ba dito is yung kunyari, yung mga LGBT community natin. Yes po, every community po. Like I said po earlier, was being human is to express yourself. It doesn't matter which community you're in, as long as you still have the freedom to express yourself. That's what keeps you going. So, yung example mo is yung mga LGBT community natin na kunyari, for example, is gay sila, pero hindi nila ma-express through uniform kasi kailangan na pang lalaki silang school uniform. And then yung sa mga bisexuals, yung mga gano'n natin, hindi rin nila masyado na-express yung sarili kasi nga, dahil hindi nila ma-express through uniform kasi nga, di ba, parang hindi nila masuot yung gusto nila na uniform. Gano'n. Yes po. Kasi the uniform belongs po how we creatively choose which clothes to wear in the morning and show off po. And not only to show off, but also feel comfortable in what they wear. And if a gay person wants to wear a dress, I'd say let them wear a dress because not only is that them expressing who they are and what they are, but it also shows that they are comfortable and confident enough to wear what they want, no matter how other people see. Okay, Johan, thank you so much. it. Kanilang edad, nauunawaan kaya nila ang pagkakaiba ng sex at gender. So, ano ang iyong pangalan? Ako po si Karen sa Tubig. I'm 17. Pwede ba kayong talaksan? Sure. Okay. Ano ang pagkakaiba ng sex at gender? Ang gender naman po is yung physical appearance mo po is boy, pero yung puso mo po is babae. While the sex naman po is yung physical appearance po natin na katulad sa girls na may chest po, while the boys is have mustache po. Okay, good example. Bakit mahalaga igalang ang bawat kasalan? Mahalaga po ito kasi lahat naman po tayo is creation ni God. Na dapat hindi natin dinidisrespect ang ibang gender dahil lang naiiwas sila sa atin. Tao rin naman po sila na may feelings at nasasaktan po sila kapag nakakagawa tayo ng malis. Okay, Kyrie. Sa huli, mahalaga ang papel ng kabataan sa pagkakaguyod ng karapatan ng tao. Sa pamamagitan ng halaman at respeto, maging boses sana ng pagbabago ang mga kabataan.